Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, I'm going to talk about the checking accounts here in the Philippines. So before we proceed this video, please consider by clicking the subscribe button to my YouTube channel. And for more updates, just click the notification ring bell button as well. And follow my social media accounts on Instagram, Twitter, TikTok, and Laika at Ray Reynatics. So, yun nga, ang pag-uusapan natin ngayon is all about the checking accounts in the Philippines. So, what is all about the checking accounts? Uh, Usually, it's very common when it comes to paying your rents, deliveries, for insurance, and some other transactions there. So, having a checking account is very common, especially when I was in the US. Talagang pinaka-common na talaga yung na kumuha doon ng check. Yun nga lang, I think yung disadvantage nun is when opening a checking account here in the Philippines is really difficult. Unlike nung nag-open ako ng account dun sa US, doon sa yung checking account mismo, one valid ID lang and then yung US physical address ko, ayun, okay na. Unlike here in the Philippines, you need to have your two valid IDs and then the proof of address, tsaka yung proof kung bakit ka kukuha ng checking account, like yung mga endorsement letter, something like that. So, ayun. And ang mga kasi ang marerecommend ako dito kung ayun yung mag-present ng mga endorsement letter, or any kinds of proof na bakit ka mag-open ng checking account. I think it's the best option na mag-open kayo ay ang RCBC tsaka yung Security Bank. So, etong meron ako ngayon ay meron akong RCBC. So basically, this is a one account na ano na siya, checkbook na siya, passbook, tsaka ATM. Actually, it's actually the same thing sa Security Bank. Makukuha din kayo ng checkbook, passbook, tsaka ATM. So, ang pinakaibahan lang nito, yung sa Security Bank kasi, may maintaining balance siya for at least 25,000. Pero ang kinagandahan dito sa Security Bank ay syempre may free life insurance ka na for 25,000 pesos, ayun. I don't know kung partner sila ng FWD ba yun. If I'm not mistaken, I'm not so sure kasi wala naman akong account sa Security Bank. Pero I believe madali lang naman din mag-open account doon. Pero I don't know lang guys kung subject for approval pa din yung doon sa pagkukuha ka ng checkbook doon. So, ayun. Tapos dito naman sa RCBC, ang maintaining balance nito is zero. As in, no maintaining balance dito sa RCBC nung nag-open account ako dito. Kasi, alam na naman din parang ang hirap naman din kasi kung 25,000 yung iiwan ko doon, tapos ang tendency pa noon baka mamaya mag below maintaining balance ako, tapos may mga fees pa ganyan. Unlike dito sa RCBC ko, ano naman din siya, no maintaining balance din siya. Nung nag-open account ako doon sa US kasi ano lang siya wala talaga siyang maintaining balance eh. So, itong checkbook ko itong checkbook ko is from Bank of Hawaii. So, basically, this is my US checking account. So, tapos ito yung Philippine checking account ko. So, ang napansin ninyo, mas mahaba sa Philippine checking account ko. Itong US checkbook ko, maikli lang. So, let's continue about dito sa sa RCBC One account. So, pag ang napili mo ay 'di ba, debit card, transaction journal or the passbook, tsaka yung checkbook. So, makukuha mo dito, ang mo dito, ang ADB mo is zero. Zero lang siya.
Pero, yung doon sa yung kasi doon sa Security Bank, 'di ba? May life insurance ka na. Dito rin sa RCBC meron naman din. Pero parang options mo lang to kung gusto mong i-add on nito. So, halimbawa, kapag life insurance yung pinili mo, yan. Life insurance. So, kailangan ng ADB mo is 10,000. O, 'di ba? Mas mababa kaysa dun sa Security Bank. Tapos dito naman sa personal accident insurance naman, so kailangan ang ADB mo is 15,000 pesos. Tapos ang card insurance naman is 5,000 pesos only. And then kung gusto mo naman yung adds-on ng free withdrawals at any BankNet ATMs nationwide, so kinakailangan at least 10,000 pesos. Pero kung halimbawa, lahat na tong gusto mong piliin, let's say for example, yung life insurance, yung personal accident insurance, card insurance, tsaka free withdrawal at any magnet ATMs nationwide. So, kailangan ng ADB mo is 40,000 pesos, o di ba? Pero it's up to you lang naman din guys kung gusto niyo ng ads on. Pero kung ayaw nyo naman, wala naman din pilitan kasi syempre naman din mabigat din sa bulsa natin kapag mag-maintain pa tayo ng ganyang balance. Pero syempre, hindi naman porket na no maintaining balance na siya, kinakailangan pa rin natin siyang lagyan ng funds like 20 pesos lang or 50 pesos, pwede na yun. Para ma-avoid din na magkaroon ng account closure. So, yun lang naman din yung piece of advice ko when getting a RCBC tsaka yung yung RCBC One account. What I mean. So, lang naman din siya. Madali lang naman din kumuha din ng one account doon sa RCBC kasi one valid ID lang, you're good to go. So, ayun. It's up to you pa rin naman guys kung gusto niyo ng RCBC or Security Bank. Pero kung ayaw niyo talaga ng maintaining balance, dito na lang kayo sa RCBC. By the way guys, this is not a sponsor video para ma-sponsor tayo. Unti lang naman din yung subscribers ko ayun nga. So, talaga, kudos lang din sa RCBC. Sobrang biased din talaga din ako dito sa RCBC, bank account ko. So, I think that sums up the discussion. So, pasensya na rin kung medyo pautal-utal ako sa pananalita ko. Pero sana maintindihan niyo naman din 'yan. Pero syempre gusto ko naman din sa inyo i-share yung facts about getting this. So, ayun. Ayun lang guys. Thank you for be with me. So, ayun. I'll see you on my next video. So, bye for now and peace.